overstaying daw yung ginawa ko. Na sinagad ko yung visa ko. Sabi pa nila sa akin, you will have a criminal record now. Piyansa ako. Hi there, it's me Francis Canane. Welcome back to my channel. So, kung bago kayo sa channel ko, please like, share, syempre mag-subscribe ka na. I-follow mo ko sa social media accounts at Francis Canane. Yes, I'm a travel vlogger, pero for this video, hindi naman ako nasa labas. Andito muna ako sa loob ng kwarto. And for today's video, ikikwento ko naman sa inyo yung experience ko sa Europe, sa Germany to be exact, kung paano ako na-hold at nagka-problema sa immigration nila. So baka yung sunod na mga video after this is yung mga video na na-shoot ko before I went to Colombia. So baka magtaka kayo sa Amerika, pero makita niyo pa rin yung kwintas ko, yung mga ganyan na gold, yung gamit ko, iba pa yun. Oo. So baka makita niyo rin sa mga kaibigan ko na nakasama at that time, na baka nauna sila nag-upload ng mga videos na yon over versus me. For today's video, ay kwento ko sa inyo yung nangyari sa akin sa Germany. So nung una ko pumunta ng Germany, ng Europe, 'di ba? Meron akong ginawang vlog doon na parang 30 days kineme route, ganyan. 30 days, 10 countries. So kung naalala niyo 'yon, nagka-problema talaga ako doon. So hindi ko to inilabas kasi baka sabihin ng iba noon na sabi nila baka bad. Pero for the idea of letting you know, 'di ba? Kasi baka mangyari din sa inyo So nung pumunta ako dati sa Europe, binigyan nila ako ng 30 days visa mula sa embassy ng Netherlands. Tapos on my 30 days of stay doon sa Europe, nag-travel ako ng 10 countries. And then my very last day, umalis ako ng Germany. Yes, Germany. Pabalik na ako papunta na ako ng Vietnam. Kung naalala niyo yung Vietnam vlog ko. At that time, yung mga kaibigan ko sa Europe din. So 2022, andun ako. Pero may mga kaibigan akong nagta-travel din, pero hindi ko sila kasama dahil magkaiba kami ng itinerary. 2023, nandun uli ako, andun uli yung kaibigan ko si Jess, pero magkaiba kami itinerary. Nagkikita lang kami paminsan. So, nung 2022, nung unang punta ako ng Europe, technically second actually yun, kasi Turkey is Europe, tapos second is yung proper Europe, tapos 2023 is yung Europe naman. So teka, isa pa, may mga nag-message sa akin na excited sila for the Germany vlogs and nagtatanong sila sa akin kung nasaan ako sa Germany and kung pupunta ako sa Germany. Guys, how I wish mapupunta ko kayo ngayon, but right now nandito ako sa America, plus wala talaga akong nagawang Germany vlogs talaga kasi as I've mentioned before, nung pumunta ako sa Germany last year for 2 months, I spend it with my ex-boyfriend most of the time. So, hindi talaga ako nakakapag-vlog. Plus, ayaw talaga niya nung ginagawa ko. So, yung vlog ko ng McDonald's, actually, yun lang yung nag-isang vlog na somehow sinuportahan niya. Kasi ayaw niya talaga guys nung career ko. Ayaw niya nag-vlog ako. Ayaw niya nag-aayos ako ng ganito. Ayaw niya. So, hati naman ako noon. Nung mga panahon na yun, I want to do what I want to do, which is making videos. Ganyan, this is my work, this is my life, this is my passion. Tapos, gusto ko rin naman siya. Pero syempre, I was on the idea of, I want to settle down. And when you settle down, Francis, you sacrifice things that you want because it's not about you, it's about the relationship na. So therefore, wala akong nagawang Germany vlogs. And even nung nagpunta kami sa Dusseldorf, gusto ko mag-video talaga kasi it was my first time to be in Dusseldorf na, wow, ang saya. Gusto ko kumain ng mga German na pagkain, yung malalaking buto namin, ganun. Kaso, ayaw niya. So, yeah, we're here. Anyway, yun na nga. Napa-extend ako, supposedly sa unang stay ko, 30 days talaga yun, diba? Pero, ang plan ko lang talaga sa itinerary is 28. Para meron tayong limit na, meron tayong extra days na kung may mangyari mang something, is at least meron akong enough time, di ba? So, yun din yung turo sa akin ng iba kong mga kaibigan nag-travel. Shoutout kila Jeff na nasa Portugal ngayon. So, sabi nila, pag mag-travel ka sa Europe, maglaan ka ng emergency days, yung parang gano'n, na para pag at least bago matapos yung binigay sa yung days, wala ka na dun sa European territory, Schengen territory. So, ayun na nga. Tinawagan ko yung mga kaibigan ko si Jess. Si Jess nandun sila saan ba siya nun? Basta, tinawag ko si Jess. Sabi ko, pwede bang isagad tong visa ko?
i-30 days ko. Kasi ang plano ko talaga nun guys, magkukrus ako. Kukrus ship ako papuntang Italy. Kaso, yung boyfriend ko nun, sabi niya he want to spend more time with me. So ako yung parang, okay sige, ikaw yung priority ko, is-sacrifice ko yun. Actually, birthday gift ko dapat sa sarili ko yung cruise na yun eh. Pero sige, pumunta na lang ako sa kanya. So, 28 days. He wants more time. Sabi ko, sige, isasagad ko. Tawag ko kaibigan ko kung pwede. Sabi ko, hello Jess, pwede bang isagad yung stay sa Shenzhen? Kasi binigyan sa 30 days. Sa 30th day, di na ako lalabas. O diba? Parang enough naman, diba? So technically, parang possible pwede yun. Kasi sabi ko, sa visa-wise, kunyari, sa Thailand, ginawa ko yun on my 30th day, doon ako lumabas papuntang Cambodia. So sabi ko, baka pwede naman dito din sa sa Shenzhen. Actually, sa Dubai din, ganoon din yung ginawa ko. Nung pang last day ng visa ko, doon din ako lumabas ng Dubai. So, pagdating doon, actually, so, ang problema pa ako nito. Hinatid ako ng jowa ko sa train station. So, from train station, papuntang, ang train station, Mönchengladbach, papuntang Dusseldorf to Cologne. Cologne ata yung airport na niliparan ko nun. So, ang problema ko na naman, nawala yung ATM ko nun, di ba? Papunta ako, kung naalala nyo yung sa Vietnam vlog ko, na nagkaroon akong problema sa airport kasi wala nga akong ATM, di ba? So, nawala yun sa Germany, ay sa Netherlands. Border kami guys, so palapit, lipat-lipat lang kami. So, takot ako nung sabi ko sana mag-work yung yung credit card ko pa ba? O credit card ko para makabili ako ng train ticket. So, luckily nag-work naman yung credit card ko. Kasi parang feeling ko paso na eh. Parang, over na. Yung ganyan, max out na. So, nakabili akong ticket. Oh, thank you Lord. Sakay na ako. Tapos, pagdating ko ng airport, syempre, first time ko makarating sa airport nila dun eh. Naliligaw pa ako, lito-lito ako, ganyan. Tapos, ang flight ko nun is 6 ata or 7, parang ganyan. 6 ata. Tapos, syempre 1 hour, before 1 hour, the check-in closes, 'di ba? So dumating ako dun sa 6 yung flight ko, dumating ako para 7 ata, 7 ba? 7 yung flight ko, 7 PM yung flight ko, tapos dumating ako ng airport ng 5:30. So, 30 minutes lang, last 30 minutes. Last 30 minutes lang magsasarado na, parang ganyan. So, ako, naliligaw-ligaw pa ako sa loob ng airport, tanong-tanong ako. Tapos, may nakasama akong babae. Sabi ng babae, sabay ko lang siya. Pareho kami Qatar Airways kasi sabi niya, I think their counter is still closed. Maybe we can just go eat somewhere first, sabi niya. So, ako naman, lakad naman ako. Punta ako. So, gusto ko muna magkape. Until na-realize ko, 30 minutes na lang, mag-close na talaga, magbo-boarding na. So ako yung parang takbo agad ako dun sa ground staff. Sabi ko, may mga tao nakapila. Sabi ko, excuse me, I have a flight in 5:30, it's already like ganyan. Tapos sabi nung staff, okay, sure. You only have 5 minutes to go to your gate. So takbo na agad ako dun sa x-ray yan. So pag sa x-ray, kinain yung 15 minutes. So meron pa akong 15 minutes. So parang sige, ganyan. Tapos, nakalampas na ako guys sa x-ray. So, eto na, immigration na. Sabi ko, kaya ko to. So, ang ginawa ko, kinausap ko ang lahat ng nakapila doon sa immigration. Sabi ko, hi, excuse me, I have a flight in 15 minutes. Can I skip the line? So, lahat kinausap ko isa-isa. Hanggang sa nakarating ako doon sa pinakaharap. Tapos, okay, thank God, nakarating na ako sa immigration. Bigay ko na yung passport ko. Smile pa. Tapos tatlong immigration counter yung bukas. Ang bilis ng dalawa, doon pa din ako. Maya-maya, kinausap ako, sabi, punta daw ako sa office. Ako, oh my God, ano nangyari? Ba't ako kukunin ng immigration? Ba't nila kakausapin? Ba't ako parang, may flight ako, nagmamadali ako. So, malalim. Okay, Francis, let's do this. Pasok ako. So, doon sa loob, kine-question yung mga may problema sa overstaying, ganyan, or may mga problems sa visa, immigrants, mga ganyan. So, tinanong nila ako, where have you been in the last 24 hours? Sabi ko, yung place nung ex ko, I was in ganito. Actually, hindi nila alam ano yung town na yun, kasi nga little town. So,
Ang point of entry ko is Netherlands. Pero ang exit ko kasi is Germany. Tapos, tinanong ako guys kung nagmamoney laundering ba ako, ganyan. Sabi ko, no. Tinanong ko magkano yung laman ng bangko. So, sabi ko, ito yung pera ko, ganyan. Tapos, sabi nila, ano daw yung ginagawa ko sa buhay, ganyan. Parang, nung narinig nila na sinabi ko, I'm a YouTuber, ganyan. Doon sila naging, medyo chill sila sa akin. Naging mabait sila kasi nung umpisa, medyo, ang higpit nila sa akin, ang yabang nila guys, na parang ako yung, oh my God, what's gonna happen? Kinakabahan ako. Plus, dumating na maya-maya yung crew ng Qatar Airlines, Qatar Airways. Sabi nila, hey sir, Sir Francis Candia, you're going to miss your flight now. Tapos, sabi ko, wait, can you ask them if we can do this like quickly, how long? Then sabi nung immigration, wala na, mamimiss ko na yung flight ko. So ako yung parang, mamimiss ko na yung flight ko, may iwan na naman ako ng aeroplano. Oh my God, ano to? Ano? Siyempre guys, pag iwan ka ng flight mo, ano yun? Hindi lang pwedeng, next sa flight So, next flight ako, napunta be, ang nangyari, siyempre gastos na naman yung be. Tapos ang nangyari ba, ito pa be, ang nangyari. Yung flight ko noon, papuntang Vietnam, delayed din. Siyempre naiwan ko, hindi ko na-miss ko na yung flight ko. So, affected yun ang next flight. So, naghintay ako dun sa Qatar ng 23 hours. Pero bago tayo doon, tayo sa loob ng immigration, hindi pa tayo tapos. So, sabi kong YouTuber ako, be. Sabi nila, overstaying daw yung ginawa ko. Na sinagad ko yung visa ko. Sabi ko, how is like that? Kasi, I didn't overstay. Today, my visa ends and today, I'm leaving. The day doesn't end yet. Paano yun? Let me know sa mga nakakalam dyan, ganun ba talaga? Kasi sabi ko, what is this? Sabi pa nila sa akin, you will have a criminal record now. It's a criminal record, guys. Overstaying. So sabi ko, wait, I don't know. I'm not informed like not to overstay because my friend said it's okay. Though I don't know if my friend is right or wrong. But technically, hindi naman ako nag-overstay kasi 30 days, 30th day. Naulit ko ha, 30th day. Andun ako, paalis na ako. So hindi ako nag-overstay. Pero sa interpretation nila, overstaying 'yun. Na kunyari eto, ayan, aalis ako sa pang 10th day. Para sa kanila, hindi na pwede 'yon. Kailangan umalis ako pang 8. Sabi ko, ha? Ganon? Pero nagtataka ako kasi syempre I met a lot of travelers din. Yung ibang nakilala kong mga Filipino travelers din. Sabi nila, sinasagad naman nila. So hindi ko alam ano to, scam ba ito ng airport ng Germany, yung ganon. Kasi parang nagbayad ako be. Pero ito pa, so nagbayad ako nagpiyansa ako. Imagine, nagpiyansa ako. So ang bail, ang penalty is 50 euros per day. So, nagbayad ako, 50 or 100. Hindi ko na sure eh. So, nagbayad ako guys. Luckily, meron pa akong cash. Kasi nga, di ba, wala nga ako ATM. So, ayun, nagbayad ako. Sabi nila sa akin, okay, don't worry. We will not send this to the Philippine consulate. So, you will not have a record. So, ano yun? Is it true? Or, scam ba? Mayroon ba? Hindi ko sure. Mataas syempre yung respeto ko sa sa mga bansang ganyan. Tapos, I don't know kung totoo ba yun or what na 30 days, 30th, umalis ako. Hindi pa ako nag-overstay talaga. Pero overstay na daw. Tapos, nagbayad ako ng penalty, ng piyansa. Pero, hindi na lang daw nila ipapasa sa consulate ng Pilipinas. Tapos, binigyan lang nila ako ng papel, para pinapirma nila ako, binigay nila sa akin yung email na sabihin ko daw doon sa email na yon, parang sa fiscal ata nila something na ganyan or sa ombudsman, basta ganyan, na I bailed. So, I should be clear. Ganon. So, ayun be,
nag-email ako after actually 3 months, 2 months, na-clear din naman siya. And then, after a year, bumalik din naman ako ng Europe. So, wala naman naging problema. Oo, wala naman naging problema. Kasi din ako lumabas ng Europe again. Sa Cologne din ako umalis nun. So, nakaka-shock lang, actually, na nag-overstay ako, pero sinagad ko lang naman. Let me know guys kung meron kayong experience na ganyan, and sa mga mamaro dyan, sa mga experts, sa maraming alam, comment down below. Tulungan nyo kami na mga magta-travel na gusto rin pumunta ng Europe, kung ano yung maititip nyo para ma-avoid natin yung overstaying. And kung nagtatanong naman kayo dito ng pwede ba mag-extend na lang? Hindi. Ang pagkakalam ko hindi. You have to go out kasi walang extension ang visa pag tourist unless na lang kung medical ang reason, ganon, or super valid. I forget na yung mga categories na pwede, as long as generally hindi siya pwedeng mag-extend yung visa mo as tourist. Like for example, dito sa Amerika yung iba daw pwede raw mag-extend, kaso doon bisa may penalty. May penalty per day ang bilang. So let me know, comment down below, and we'll see kung anong patututunan namin sa mga sasabihin niyo dyan. Be nice. Be nice. Huwag tayo mag-away-away. Huwag kayo mag-away sa comment section. Huwag tayo masyado matapang, ha? So, let's respect each other. Guys, we just want to travel the world and see the world. So, if you can just be kind sa mga tao na nagta-travel at share yung experience nila sa inyo, sana be grateful kasi through them, through us, na mga nagsishare ng mga bad experiences din namin, dun din naman kayo natututo. Na-avoid din naman, like ako natututo sa iba, yung iba natuto sa akin. So let's pay it forward and let's just spread kindness. So hanggang next time next video, it's gonna be outside na, hindi na dito sa kwarto. So see you soon. Bye bye. Mwah.